Nasa bandang alas 7 na to at ayan si Asi, nagising ng maaga. Timing naman din na lumabas yung araw kaya ibibilid ko siya ngayon. Nagkaroon kasi ito ng ubo at sipon at ngayon naman nawala naman yung sipon niya pero nararamdaman ko talaga na may halak siya. Ganito talaga yung morning routine namin kapag merong araw nagbibilad kami lalo na kapag maaga siyang nagigising. Ini-exercise ko muna nga paa niya dito kasi hindi ko na siya binubuhat ng sa likod niya kundi hinihila ko na siya sa kamay niya. Kunti na lang talaga kakain na to ng sangyup at nakaya na niya yung ulo niya. Tuwang-tuwa pa naman to kapag ganito yung pagbuhat ko sa kanya, hinihila ko yung kamay niya pataas. At habang nagbo-voice over nga ako dito, maririnig niyo yung boses niya kasi naglalaro siya katabi ko. Kami lang pala dito sa bahay kasi maaga yung pumasok yung tatay niya kaya naisipan kong ibilad na lang siya kasi lumabas yung araw. Medyo matagal na din kaming hindi nakabilad kasi nga laging umuulan, minsan kulimlim. Pero pagdating namin dito sa labas, aba nawala yung araw at medyo manipis siya. Dito kami sa area na to nagbibilad dati pero ngayon nagbago yung ikot ng araw kaya hinahanap na namin kung saan kami pupwesto. Nasa tabing kalsada lang pala itong binibilaran namin ng araw ni Asi kaya natutuwa talaga siya pag nandito kami. Nasa mga bandang alas 7 na to pero kita nyo naman yung araw, naku napakanipis lang. Pero aba yung bata tuwang-tuwa kasi nakikita nyo yung mga sasakyan na dumadaan dito sa likuran namin. Gusto ko na nga umuwi nito kasi yung araw naku napakanipis lang pero ayan tinitsaga na lang namin ni Asi. Natatabunan kasi yung araw sa ulap kaya ayan medyo manipis lang yung sinag ng araw na lumalabas. Pero hindi nga kami nagtagal dito, umuwi na lang kami kasi wala talaga, napakanipis ng araw na lumabas. Bago naman kami umuwi, bumili muna ako ng itlog para pang ulam ko. Nakyat ko na rin to si Asi sa taas kasi wala pa akong malalagyan niya dito at hindi ko pa naayos yung kunan niya. Tinatanggal kasi namin to tuwing hapon kasi dito nagpa-parking ng motor yung tatay niya. At ababuti na lang talaga to si Asi, pag iniiwan mo sa taas hindi siya umiiyak. Nako, sana nga lang hindi magbago para may magagawa din ako dito sa bahay. Ipapacheck up sana namin siya kaagad kaso nga lang wala, sarado talaga yung pedya niya. Next year pa daw uli magbubukas. Kaya buti na lang talaga pag uwi namin dito sa bahay na wala yung sipon niya kaagad. Tapos yung ubo naman niya pasulpot-sulot pero kunti na lang din. Pero meron talaga akong nararamdaman na halak sa kanya lalo na pag humihinga siya at nagdedede sa akin. At pagkagit ko nga dito sa taas, ayan si Asi, naglalaro talaga to mag-isa. Yun nga lang yung laro niya dito, laging subo sa kamay kaya puro kami laway. Pagbaba nga namin dito sa baba, ayan nilapag ko agad siya sa kunan niya. Nagutom na din kasi ako kaya mag-asikaso muna ako sa almusal ko. Meron namang kanin dito kaso walang ulam kaya naisipan ko magluto na lang nitong pancake. At habang busy nga ako dito sa pancake na to, ito naman si Asi, ayan nagpapakita na naman ng tiyan niya. Kapag nahawakan niya talaga yung damit niya yan, nako hilang-hila na talaga niya pataas hanggat makita na yung tiyan niya. Bilib lang talaga ako sa bata na to kasi kung kailan siya sinipon at inubon ako, ang lakas niyang dumede. Yung tipong ayaw na niya bitawan yung dede ko. Hindi na rin ako takot sa kanya na ma-overfeed kasi marunong na talaga siya, hindi katulad ng maliit pa na nakakatakot talaga. Kung maliit pa kasi to si Asi, nako kapag naglungad siya labas ilong talaga kaya sobrang nakakatakot. At totoo talaga yung mga sinasabi ng ibang mga mami na kapag umabot na ng 3 months yung baby, less na lang din yung lungad nila. At parang gusto na tanyasin na siya na lang yung magsalita kasi aba ang ingay talaga. At habang nagluluto nga ako nito, ayan si Asi inaantok na kaya ginawa ko pinadede ko muna. Maaga pa naman kaya patutulogin ko muna siya at mamaya ko na lang siyang liguan pagising niya uli. At ayan, abang sarap talaga ng tulog niya kaya ginawa ko muna nito ay tinapos ko muna to aking linuluto na pancake. Nagsalang na din pala ako nito ng mainit na tubig para maya pagising ni Asi dire-diretso ko na siyang paliguan. Minsan kasi pagising nito ni Asi, naku maligalig din yung mundo kaya hindi ko din nagagawa yung mga gawain ko. Pagkatapos ko nga magsalang nito sa ininit na tubig, inasimbol ko na ditong paliguan niya. At dito ko pa rin siya pinapaliguan sa palanggana na to. Medyo malaki na nga si Asi dito pero wala talaga akong ibang pwedeng paliguan sa kanya kaya dito na lang talaga muna. Iisip pa kasi ako kung bibilhan ko pa siya ng bathtub or hindi na kasi malaki na naman si Asi. Parang kung kailan malaki na siya saka ko papabibilhan ng bathtub. Kaya nagdadalawang isip talaga ako kung bibilhan ko ba siya o hindi. Wala din talaga akong mapwestahan sa kanya dito kapag pinapaliguan ko siya kaya kailangan ko talagang merong palanggana. Marami nga mga mami nagsasabi sa akin na wag ko daw siya paliguan kapag merong sipon at ubo. Kaso nga lang hindi talaga siya pwede hindi liguan kasi nagnanaknak yung liig niya or nagkakaroon siya ng rashes sa liig niya kaya kailangan ko talaga siya paliguan araw-araw. Nagtatanong din naman ako ng pedya niya kapag meron ba nararamdaman ang bata ay pwede bang paliguan at ang sagot naman yes, pwede daw. Basta wag lang daw talaga paliguan ng malamig kundi maligam-gam lang pwede sa kanila. Presko din kasi sa pakiramdam ng baby kapag pinapaliguan araw-araw. At isa talaga sa napansin ko dito kay Asi, simula ko na siya pinaliguan araw-araw na wala talaga yung mga rashes niya. Bago ko pala pinapaliguan si Asi, nilalagyan ko yung buhok niya nitong Tiny Buds Her Highness. Simula kasi nilagyan ko yung buhok niya dito na hindi na nagda-dry yung anit niya. Yun kasi yung pinoproblema
problema ko dati nung tinanggalan ko siya sa cradle cap niya. Nag-dry yung hair niya tapos napanot pa. Hindi lang talaga ako nakakasigurado kung nakakalago ba talaga to sa buhok. Pero nagustuhan ko talaga dito ay hindi na nag-dry yung scalp ni Asi. Isang linggo ko na rin tong ginagamit kay Asi kaya pinagpatuloy ko lang sa kanya kasi tingin ko talaga naghihiyang siya dito sa Tiny Buds na Her Highness. Hindi rin pala ako nagagamit ng BB oil kapag nagliligo sa kanya. Yung naglalagay sa katawan. Dati sabi lagyan daw ng katawan para hindi lamigin yung baby. Naglalagay ako dati nung ilang weeks pa lang siya dun sa bahay ng biyanan ko kasi nakikita ako ng mga sister-in-law ko at napapagalitan ako. Kahit naman tong Diyosawa ko nagagalit din sa akin kapag hindi ko nilalagyan siya ng BB oil. Pero naku, 3 months na si baby. Ako lang yung nagpapaligo sa kanya. Wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Kahit hindi ko siya nilalagyan ng BB oil, okay naman si baby Asi. Yung mga bata kasi dati na inaalagaan ko, hindi naman siya nilalagyan ng BB oil. Diretso na naman siya ligo. Nagtatanong din naman ako sa mama ko kung nung bata pa ba kami ay naglalagay ba siya ng BB oil. At ang sabi niya wala daw. Wala siyang nilalagay sa amin bago maligo. Pero dito sa mga apo niya ngayon ay nilalagyan niya yung buhok ng BB oil. Etong mama ko kasi naniniwala kasi siya na yung BB oil ay nagpapakapal ng buhok or nagpapaganda. Kaya tuwing pagkatapos maligo ng mga apo niya, nako, nilalagyan niya agad ng BB oil yung ulo. Ito lang talaga si Asi ang hindi nilalagyan kasi hindi naman sila magkasama. At ayan si Asi, behave talaga to kapag alam niyang maliligo na siya. Una ko palang ginagawa dito ni Asi kapag pinapaliguan ko ay pinupunasan ko muna yung mukha niya or hinhugasan ko muna. Kamay ko na din pala yung ginagamit ko pang punas sa mukha niya at hindi ko na siya ginagamitan ng cotton or yung damit. Pagkatapos ko naman punasan ang mukha ni Asi, sinusunod ko agad yung ulo niya. Kinukuskus ko talaga to maigi yung parting banda dyan sa bunbunan niya kasi dyan nga nagkakaroon ng cradle cap. At hanggang ngayon meron pa naman pero pakunti-kunti na lang. Kung alam ko lang pala nung una na itong cradle cap pala habang tumatagal ay lalong kumakapit sa anit. Dapat pala nung maliit pa si Asi ay tinanggal ko na siya. Pero sa ngayon naman pakunti-kunti na lang yung naiiwan dyan sa bandang parte ng bunbunan niya kasi dinadahan-dahan ko talagang tanggalin. At based naman dito sa experience ko sa cradle cap ni Asi, mabilis siyang matanggal kapag yung cotton buds ay nilalagyan siya ng BB oil tapos yun yung ipatatanggal dito. At ito talaga si Asi pag nililiguan, behave na behave. Gustong-gusto niya talaga yung tubig. Pagkatapos pala ng ulo niya, sunod ko naman niya dito sinabunan ay yung katawan niya. At dito naman ako nahihirapan kay Asi kapag sa likod na kami kasi pinapatayo ko yan siya at kusa siyang humahakbang. Kaya ang ginagawa ko dito ay pinapaluhod ko siya dito sa bath net niya. At kita niyo yung bata to, panay tingin sa cellphone, alam niya talagang binivideohan siya. At simula pala talaga to nung ilang weeks pa si Asi, binubuhusan ko na yung mukha niya at hindi talaga siya umiiyak. Tawa nga ako dun sa mga lola niya kasi sabi pag buhusan daw ay wag daw hapyurin yung mukha at baka ma-flat yung ilong. Ewan ko mga mi kung naniniwala kayo nga doon pero ako hindi. Pag matangos talaga yung ilong ng bata, matangos talaga. Pag hindi, hindi. Kaya natatawa na lang talaga ako minsan pag sinasabihan ako ng mga lola nito na wag daw haplusin yung mukha. Pagkatapos ni Asi dito maligo, agad ko siya nilagay dito sa tuwalya niya. Ewan ko sa bata na to, gustong gusto yung tubig pero nako, ang bilis lang talaga niyang lamigin. At aba, tuwang-tuwa talaga yung bata pagkatapos maligo. Lalaro ko din pala yan siya kasi umiiyak yan kapag inaahon ng tubig. Buti na lang talaga ngayon ay hindi siya umiyak. Laging senaryo pa naman namin pagkatapos niyang maligo ay ang pag-iyak talaga. Naglalagay pala ako ng cream dito sa pisngin niya at noo at saka dito sa liig tapos mga singit-singitan niya. Buti na lang talaga naghiyang siya dito sa Cetaphil cream na nilalagay ko at nawala yung rashes sa mukha niya. Nilalagyan ko pala yan siya agad ng diaper niya kasi nako minsan umiihi bigla. At pagkatapos naman niya naglilinis ako ng puso niya kasi alam niyo mga min ako napakadumi pala ng puso ng bata. Nung una takot ako dito maglinis sa puso ni Asi kasi iniisip ko baka masakit para sa kanya. Pero ayun, nasanayan ko din lagi maglinis sa puso niya kasi madumi talaga kapag hindi siya nalilinisan ng mga ilang araw. At aba, pagkatapos namin mag-base, ayan na, magsisimula na siyang umiyak. Pero hindi naman natuloy yung iyak niya kaya ayan, niligpit ko muna tong niliguan niya. Kasi maya-maya lang iiyak na naman yan para magdede at gusto na rin matulog. Meron nga akong napanood na video na pagkatapos ng maligo ni baby, awag mo nang padideen at patulogin. Pero aba, ito si Asi, pagkatapos niyang maligo, nako, magdedede na yan siya at matutulog. Pero habang behave pa nga siya dito, ayun, nagbuhos muna ako. Pero iniwan ko siya na ayan, umiiyak at sobrang liko talaga dito sa kunan niya. Kaya pag nasisipan niya yung kahoy na yan, ako agad siyang iiyak kasi syempre nasasaktan siya. At aba talaga to si Asi, kahit anong mahawakan niya, diretso talaga sa bibig, subo agad. At pagkatapos ko ngang magbuhos ito, ayan na si Asi, daddy agad kasi matutulog na yan siya. Kahit kakagising lang yan, basta naliguan ko na siya, nako, aba, magdedede lang yan siya at matutulog na ulit. At yan lang naman yung morning routine namin ni Asi tuwing umaga, kaya salamat sa panonood.